Kabanata 721 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 721, Lihim na Paglalakbay. Medyo nabigla ang tindero nang marinig ito, at sumagot siya, may matalas kayong mata, kagalang-galang na mamimili. Ako nga ay mula sa tribo ng Dark Mulberry, ngunit matagal na panahon na akong umalis doon. Ganoon pala, ikinagagalak kong makilala ka, nakangiting sabi ni Shi Chuankong. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? Tanong ng tindero. Tumingin si Shi Chuankong sa kanyang paligid, saka sumagot, kailangan namin ng mapa ng lungsod ng Ozere. Mayroon ka ba nito? Bahagyang kumunat ang noo ng tindero nang marinig ito, at sumulyap muna siya sa labas bago sumagot sa mahinang boses, ipinagbabawal na gamit iyan na hindi pwedeng ibenta sa ng kahit anong tribo sa labas. Sino naman ang makakaalam kung walang magsasalita sa atin? Ibibigay ko sa iyo ang pera, ibibigay mo sa akin ang mapa, at tapos ang usapan, tumatawang sabi ni Shi Chuankong. Mukhang nag-aalangan ang tindero, at matagal na hindi sumagot. Hindi naman siya minadali ni Shi Chuankong, at nagsimula na lang itong magtingin-tingin sa mga paninda sa shop sa casual na paraan. Mas bihasa si Shi Chuankong pagdating sa mga usaping negosyo, kaya nagpa siya si Han Li na manatiling tahimik at huwag nang makialam. Walang interes si Mo Guang sa mga paninda ng shop, kaya tumayo lang siya sa pasukan habang nakatingin sa ibaba. Sadyang nagpapakita ng pag-aalinlangan ng tindero, ngunit dahil walang kumakagat sa pain, wala siyang pilian kundi basagin ang katahimikan. Mayroon ako ng hinahanap ninyo, ngunit sigurado akong alam ninyo kung gaano kalaki ang panganib nito para sa akin. Kaya naman, medyo mataas ang magiging presyo. Walang problema, sabihin mo lang ang presyo mo, tindero, nakangiting tugon ni Shi Chuankong. Gusto ko ng 50 gray crystal, sabi ng tindero. Sa halip na sumagot agad, ngumiti lang si Shi Chuankong at sinabi, bagamat totoo na mataas ang panganib ng gamit na ito, napakababa rin ng demand nito, kaya sa palagay ko ay napakadalang lang ng mga mamimili na naghahanap niyan. Totoo yan, pero gaya ng sinabi ko, lahat ng ibinebenta ko sa shop ko ay pwedeng pag-usapan, sagot ng tindero. Bibigyan kita ng 10 gray crystal sa pinakamataas na halaga, sabi ni Shi Chuankong. Napakalaking tawad naman yan. Ang mapa ko ay iba sa mga peking kumakalat sa paligid. Medyo luma na ito, pero tiyak na tunay at tumpak, sabi ng tindero habang bahagyang kumukunot ang noo. Paano ka nakasisiguro na tunay ang mapa? Tanong ni Han Li habang itinataas ang isang kilay. Ang mga pagbabawal sa pagpasok sa siyam na lugar ng lungsod ng Ozere ay nag-umpisa lamang noong nakalipas na 2 hanggang 3,000 taon. Bago iyon, lahat ng lugar ay pwedeng pasukin maliban sa soul cleansing area, kaya ang mga regulasyon sa mapa ay hindi rin ganoon kahigpit. Ang mapa na mayroon ako ay isa sa ilang opisyal na mapang natira pagkatapos ipatupad ang mga pagbabawal, at hindi ito maihahambing sa mga replika na nasa black market, sagot ng tindero. Ano ba ang espesyal sa soul cleansing area na ito? Tanong ni Han Li. Iyon ang lugar kung saan matatagpuan ang sagradong palatandaan, landmark, ng Infernal Region, at palagi itong nababalot ng misteryo. Kahit ang karaniwang nilalang ng Infernal ay hindi pinahihintulutang makapasok sa lugar na iyon, sagot ng tindero. Kung ganoon, kaya kung itaas ang presyo sa 15 gray crystal, sabi ni Shi Chuankong. Hindi ko ito ibebenta sa halagang mas mababa sa 40, ganti ng tindero. Hindi natin nagsi-Shi Chuankong, at pagkatapos ng ilang tawaran, ang presyo ay sa wakas ay napagkasunduan sa 28 gray crystal. Inilabas ng tindero ang isang itim na plakang bato sa tila nag-aatubiling paraan, ngunit ang mga kamay ni Shi Chuankong ay nanatiling nakalikod sa kanyang likuran, na walang intensyong magbayad. Eksakto noong nagsisimula ng malito ang tindero, humarap si Shi Chuankong kay Han Li at sinabi, ano ang itinatayo-tayo mo dyan? Magbayad ka na. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Han Li habang iniabot niya ang mga gray crystal kapalit ng itim na plakang bato. Sinuri at pinino ni Mo Guang ang plakang bato, at matapos makumpirma na tunay ang mapa sa loob, umalis na silang tatlo sa shop. Pagkalabas sa kalye, pumarap si Han Li kay Shi Chuankong at nagtanong, bakit kailangan mo pang makipagtawaran ng husto para lang makatipid sa ilang dosenang gray crystal? Hindi naman natin magagamit ang mga yan pagbalik natin sa Immortal Realm. Hindi ito tungkol sa mga gray crystal, kasamang The Wistly, ito ay tungkol sa negosyo, nakangiting sagot ni Shi Chuankong. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagsabi si Mo Guang sa pamamagitan ng voice transmission, ayon sa mapa, napaka-espesyal ng lokasyon ng soul cleansing area. Mula rito, kailangan nating dumaan sa 100 treasure area at sa Ras Home area bago tayo makarating doon.
Ang dalawang lugar ay pinaghihiwalay ng matataas na pader at mga restriction, ngunit hindi tinukoy kung anong uri ng mga restriction ang naroon. Bukod pa roon, ang soul cleansing area sa mapa ay blankong-blanko rin. Dahil sa pagiging confidential ng lugar na iyon, mukhang doon nga matatagpuan ang Baleful Cleansing Pond. Pumunta muna tayo sa 100 Treasure Area, pasya ni Hanli. Tumango si Mo Guang bilang tugon, saka nanguna sa daan patungo sa 100 Treasure Area. Sa mismong sandaling ito, umalangaw-ngaw sa kalayuan ang tunog ng isang malaking gang na pinapalo, at malinaw itong naririnig sa buong lungsod. Kasabay nito, 4 na haligi ng puting liwanag ang sumiklab mula sa kalayuan, na dumiretso pataas sa kalangitan. Ang bawat haligi ng puting liwanag ay may kapal na mahigit 1,000 talampakan, at mukhang 4 na dambuhalang haligi na nag-uugnay sa langit at lupa. Agad na huminto ang lahat sa kalye sa kanilang ginagawa para itoon ang pansin sa palabas, at ang ilan sa mga taong magkakakilala ay nagtipon-tipon pa para pagmasdan ang mga haligi ng puting liwanag na may nasasabik na mga mukha. Huminto rin ang trio ni Hanli sa kanilang paglakad at napatingin sa mga haligi ng puting liwanag. Matapos makinig sandali sa mga usap-usapan sa paligid, naghinuha si Shi Chuankong mukhang nagsimula na ang komperensya ng 3 rehiyon, 3-region conference. Mabuti yan. Ngayong nakatuon ang halos buong atensyon ng lungsod ng Ozure sa komperensya, makakaalis tayo ng hindi napapansin, sabi ni Hanli. Dahil dito, mabilis na naglakad muli silang 3. Tuldok. Ang 4 na haligi ng puting liwanag ay matatagpuan sa paligid ng isang dambuhalang plaza sa Fallen Lake area na may sukat na halos 100 kilometro. Ang plaza ay sementado ng mga puting laryok bricks na gawa sa hindi malamang materyal, at naglalabas ang mga ito ng mga hibla ng puting hamog na naging dahilan upang ang buong plaza ay mabalot ng puting ulap. Ang hamog na ito ay medyo kawili-wili dahil hindi ito tumataas ng higit sa 1 talampakan, kaya nagmumukha itong isang patag na dagat ng mga ulap. Sa sandaling ito, walang bilang ng mga tao ang nakatayo sa labas ng plaza, karamihan sa kanila ay mga residente ng lungsod ng Ozure, kabilang ang mga infernal servant at ang mga kasamahan ng lahat ng tribo na dumating para dumalo sa komperensya. May malapit sa 1,000 gwardya na nakasuot ng kulay abo na baluti ang nakatayo sa paligid ng plaza, upang pigilan ang pagdagsa ng mga tao. Sa bawat sulok ng plaza ay may isang haliging bato, at ang mga ito ang pinagmumulan ng mga haligi ng puting liwanag, na lalong nagiging mas maliwanag. Walang katapusang mga puting ron ang naglalabasan mula sa ibabaw ng mga haligi ng puting liwanag sa isang nagngangalit na paraan, na nagpapakawala ng isang hindi kapani-pani walang dambuhalang aura. Ang mga pagsabog ng tila kulog na dagindong ay walang tigil na umaalingaw-ngaw sa kaitaasan ng kalangitan, habang ang baleful chi ay marahas na umiikot, na bumubuo ng mga bugzo ng umiikot na kulay abong liwanag sa langit. Biglang-bigla, isang umaantig na ugong ang umalingaw-ngaw ng ang isang puting platapormang bato ay biglang lumitaw sa langit, sa kadahan-daang bumaba sa lupa. Ang platapormang bato ay may taas na 1,000 talampakan, at nag-iwan ito ng anino na sum-akop sa lahat ng mga M-sum mamasid sa ibaba. Sa ibabaw ng plataporma ay isang bukas na lugar, kung saan nakalagay ang isang dambuhalang bilog na puting talahanayan, table. Hindi malinaw kung anong materyal ang ginamit sa paggawa ng mesang ito, at napakaluma ng hitsura nito. Sa kabila ng kawalan ng mga restriction sa ibabaw nito, nagbibigay pa rin ito ng pakiramdam ng prestihiyo at bigat ng awtoridad. May mahigit 100 upuan ang nakalagay sa paligid ng mesa, at mukhang doon gaganapin ang komperensya. Agad na nag-iingay sa usapan ng lahat ng mga mire nang makita ito. Nabalitaan nila na gaganapin ng regional na monarko ang komperensya rito, ngunit hindi nila akalain na ito ay sa isang bukas na plataporma para makita ng lahat. Sa mismong sandaling ito, isang guhit ng itim na liwanag ang bumaba mula sa langit bago lumapag sa plataporma upang ipakita ang isang matangkad at kahangahangang lalaki na nakasuot ng asul, asher, na baluti. Ang kanyang mga katangian ay medyo gwapo, ngunit napakalamig din, at partikular na ang kanyang kulay abong mga mata ay ganap na walang emosyon. Siya ay walang iba kundi si Yin Chengquan, at kahit na ang kanyang aura ay ganap na nakatago, ang nakapalibot na espasyo ay bahagyang nagbabago sa paligid niya, na tila ang langit at lupa ay yumuyukod sa kanyang kalooban. Sa saglit na ito, siya ang sentro ng mundo. Ang lahat ng mga mirong naruroon ay tinamaan ng matinding pagkamangha at paggalang na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at lahat ng residente ng lungsod ng Ozure ay lumuhod habang sumisigaw sa isang kolektibong tinig, nagbibigay galang kami sa aming kagalang-galang na regional na monarko. Nagbigay galang din ang lahat ng mga tagalabas na naruroon. Maligayang pagdating sa komperensya ng 3 rehiyon. Sigurado akong alam ninyo na ang layunin ng komperensyang ito.
Upang matiyak ang isang patas, makatarungan, at bukas na proseso, ang komperensya ay gaganapin dito para makita ng lahat, upang kayong lahat ay makasaksi sa makasaysayang okasyong ito, pahayag ni Yin Chengquan, at kahit na hindi masyadong malakas ang kanyang boses, malinaw itong naririnig ng lahat, na tila nagsasalita siya sa mismong tabi nila. Sa mismong sandaling ito, tatlong figure na nakasuot ng itim na kapa ang lumitaw sa mataas na plataporma sa gitna ng isang kislap ng itim na liwanag. Sila ay pinamumunuan ng isang nasa kalagitnaang edad na lalaki na may parisukat na mukha at makakapal na kilay, at ang kanyang balat ay kasing itim ng ilalim ng isang itim na kawali. Ang iyong pagkukusa na ipakita ang isang napakahalagang komperensya para makita ng lahat ay lubhang kahanga-hanga, regional na monarchoin. Ang lalaking nasa kalagitnaang edad ay hindi naglalabas ng anumang aura, ngunit siya ay nasa perpektong pagkakaisa sa langit at lupa, at mukhang kaya niyang makipagsabayan kay Yin Chengquan. Ang dalawa pang figure na nakaitim na kapa ay binubuo ng isang napakatipunong batang lalaki na halos magmukhang isang oso na nakatayo sa dalawang paa, habang ang isa naman ay isang kuba na matandang lalaki na nakasandal sa isang bastong kahoy, na nagmumukhang kahit isang malakas na ihip lang ng hangin ay sapat na para itumba siya. Pareho rin silang may kulay gabi na balat. Sila ang mga sugo ng Black Rope Region. Totoo nga ang mga chismis, ang balat nila ay talagang itim na itim dahil sa klima sa Black Rope Region. Ang lalaking iyon ay ang pangalawang regional na monarko ng Black Rope Region, si Xiao Buya, Dao Ancestor Xiao. Ang dalawa pa ay tila ang Bright King Holy Envoy at ang Heavenly Baleful Holy Envoy ng 13 banal na sugo ng Black Rope Region, na parehong mga Great Encompassment Cultivator. Ang mga manunood ay abala sa nasasabik na kwentuhan. Isang bahagyang pilit ng ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ni Yin Chengquan habang sumasagot siya, "Napakabait mo, pangalawang regional na monarko Xiao. Ang bawat isa ay nagpakita ng sapat na tiwala sa akin upang itakda ang aking lungsod ng Ozure bilang venue ng komperensya, kaya natural na kailangan kong panindigan ang tiwalang iyon." Sa mismong sandaling ito, tatlo pang figure ang lumitaw sa mataas na plataporma. Sana ay hindi mo malimutan ang sinabi mo ngayon lang, regional na monarchoin. Ang nagsalita ay isang binatang may puting buhok na napakagwapo, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, na tila ba naging ganap na siyang manhid sa mundo matapos dumanas ng walang bilang na mga kabiguan sa pag-ibig. Para naman sa 2 taong nakatayo sa likuran niya, ang isa ay isang nasa kalagitnaang edad na lalaki na may napakatipunong pangangatawan. Nakasuot siya ng isang itim na baluti, at nakatayo siya na parang isang hindi natitinag na bakal na tore, pagoda. Ang pangalawang tao ay isang napakagandang babae na nakasuot ng puting damit, at kung naruroon si Han Li, tiyak na magugulat siyang matuklasan na ito ay walang iba kundi si Worm 3. Kabanata 722 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 722, Muling Pagkikita. Ang mga taong iyon ay mula sa Reincarnation Region. Ang lalaking may puting buhok ay si Wang Foyu. Si Wang Foyu pala yun. Hindi ba't siya ang dating regional na monarko ng Southern Brocade? Nabalitaan ko na naging magkasintahan sila noon ni Palace Master Zinyu ng Reincarnation Region, ngunit namatay ito sa isang labanan laban sa Heavenly Court. Dahil sa matinding kabiguan sa pag-ibig, ang cultivation base ni Wang Foyu ay biglang umabant ng dambuhala upang maging isang Dao Ancestor, at kalaunan ay sumali siya sa Reincarnation Region. Ang isa namang lalaki ay mukhang si Palace Master Wu Yang ng Reincarnation Region, ngunit hindi ko pa nakikita ang babaeng iyon na nakaputing damit noon. Bukod pa riyan, tila kamakailan lamang niya narating ang High Zenith Stage. Sa paglitaw ng trio ni na Worm 3, muling nag-ingay sa usapan ang mga tao, at karamihan sa atensyon ng mga Miren ay naakit kay Wang Foyu, partikular na ang mga babaeng nanunood. "Huwag kang mag-alala, Palace Master Wang Fu, hawak mo ang aking salita," sabi ni Yin Chengquan habang humaharap sa trio. Sa mismong sandaling ito, maraming guhit ng liwanag ang sumiklab mula sa kalayuan bago lumapag sa mataas na plataporma, na nagbunyag ng serye ng mga kakatwang figure. Dumating na ang batang regional na pinuno ng Dawn na si Mo Zan. Dumating na ang regional na pinuno ng Heavenly Map na si Shiren Song. Dumating na ang regional na pinuno ng 100 Battle na si Yu Yang. Tuldok 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 tuldok. Ito ang mga regional na pinuno na sumasailalim sa Infernal, Black Rope, at Reincarnation Regions, ngunit syempre, sa pagsisimula ng komperensya ng tatlong rehiyon, ang kanilang mga alyansa ay magbabago ng dambuhala. Ang lahat ng mga tao sa plataporma ay naglalabas ng mga kakilakilabot na aura, kung saan kahit ang pinakamahina sa kanila ay nasa Golden Immortal Stage. Dumating na rin ang Black Teeth Regional Monarch, at kasama niya sina Monarch Miao Gao at Monarch Lu Hong.
Mangyaring umupo kayo, ang lahat paanyaya ni Yin Chengquan, at ang lahat ng mga regional na monarko ay umupo, habang ang kanilang mga nasasakupan ay tumayo sa likuran nila. Umupo si Yin Chengquan kasabay ng iba, saka nagpahayag, magsimula na ang komperensya ng tatlong rehiyon. Ang tunog ng dambuhalang gong ay umalangaw-ngaw sa huling pagkakataon, at ang apat na haligi ng puting liwanag ay mabilis na lumiit bago tuluyang naglaho. Tuldok 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 tuldok. Malayo sa sikat na baligtad na kalye, ang mga gusali ay lalong nagiging madalang, at maging ang mga infernal servant sa mga kalye ay madalang na ring magpakita. Pagkaalis sa baligtad na kalye, itinago ng trio ni Hanli ang kanilang sariling mga aura habang patungo sila sa 100 pressure area. Bagamat mas kakaunti ang mga naglalakad sa kalye, nakatagpo sila ng mas maraming grupo ng nagpapatrulyang mga infernal servant. Kabaligtaran ng mga normal na infernal servant, ang mga ito ay nakasuot ng itim na baluti na nagpoprotekta lamang sa dibdib at tiyan habang nakalantad ang mga braso at binti, kaya mukha silang magaan at mabilis kumilos. Ang baleful chi na nagmumula sa kanilang mga katawan ay kapansin-pansing malakas, at pinamumunuan sila ng isang Grand Ascension Cultivator, habang ang iba ay karamihang nasa body integration at spatial tempering stages. Ang lahat ay nagsasagawa ng mga patrolya sa mga itinakdang ruta, kaya hindi ganoon kahirap na iwasan sila. Hindi nagtagal, ang trio ni Hanli ay nakalusot sa ilang grupo ng patrolya at nakarating sa hangganan ng Tarmin at ng 100 pressure areas. Katulad sa hangganan ng lungsod ng Osere, isang dambuhalang itim na pader ang nakatayo sa pagitan ng dalawang lugar. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang ron na nakaukit sa pader, at nababalutan ito ng isang layer ng madilim na kulay abong hamog na naging dahilan upang hindi ito makita ng malinaw. Itinayo sa itaas ng mga pintuan ng lungsod ang isang tatlong palapag na itim na palasyo, ilang libong talampakan sa kaliwa at kanan nito ay may isang pares ng mga tore, turrets, at isang armadong infernal servant ang nakatalaga sa bawat 10 hakbang sa pagitan ng palasyo at ng mga tore. Ang mga pintuan ng lungsod ay mahigpit na nakasara, at may dalawang armadong dambuhala na may taas na mahigit 100 talampakan ang nakatalaga sa labas. Kamukhang kamukha nila ang mga tao sa hitsura, maliban sa silang lahat ay kalbo na may parisukat na mukha at malalaking bibig, pati na rin ang naglalakihang mga pangil, na nagpapakita ng isang kakila-kilabot na tanawin. Sa sandaling ito, nagtatago si Hanli sa ilalim ng isang kulay abong bato, ilang libong talampakan ang layo mula sa mga pintuan ng lungsod, at sina Mo Guang at Shi Chuankong ay nakatago rin sa ilalim ng kani-kanilang mga bato hindi kalayuan. Salamat sa special na lihim na teknik na pinakawalan ni Shi Chuankong, naiwasan nila ang pagtuklas kahit na medyo malapit na sila sa mga pintuan ng lungsod. Sumulyap si Shi Chuankong sa isang walang buhay na katawan ng isang armadong infernal servant na nakahandusay sa lupa sa malapit, saka nakipag-usap kina Hanli at Mo Guang sa pamamagitan ng voice transmission, mukhang ang impormasyong nakuha natin mula sa Soul Search ay halos tama. May mga espesyal na restriction na nakalagay sa mga pader ng lungsod, at ang dalawang dambuhala sa mga pintuan ng lungsod ay tila mga nilalang na copper spine, na malamang na nasa o higit pa sa true immortal stage. Hindi sila dapat alalahanin, ang pangunahing problema ay tila may isang Great Encompassment Stage Infernal na nilalang na nakatalaga sa palasyong iyon. Hindi magiging madali para sa atin na makalagpas sa kanya, sabi ni Hanli na may bahagyang nakakunot na noo. Kaya ko tayong mapadaan sa pader ng lungsod ng madali gamit ang aking special na kapangyarihan, ngunit ang mahirap ay gawin ito habang tinitiyak na hindi natin maaalarma ang infernal na nilalang na iyon, sabi ni Shi Chuankong na may mahigpit na nakakunot na noo. Ayos lang yan, mag-focus ka lang sa pagpapalagpas sa atin, at tutulungan kitang itago ang mga magiging pagbabago sa aura, fluctuations, casual na paniniguro ni Mo Guang na may kasamang ngiti. May paraan ka para linlanggan ang Great Encompassment Stage Infernal na nilalang na iyon. Tanong ni Hanli sa tila nagdududang paraan. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Nakangiting tanong ni Mo Guang. Ang isang Great Encompassment Cultivator ay higit pa sa kaya nating harapin. Kung ma-alarma siya sa ating presensya, hindi man lang tayo makakatakas, kaya kung kikilos tayo, kailangan nating tiyakin na walang pagkakataon na mahuli tayo, may pag-aalalang sabi ni Shi Chuankong. Kasamang dawisthan, may ilang mga lihim na nakatago sa katawan kong ito na hindi mo pa nalalaman. Hindi ko imumungkahi ang ganoong bagay kung wala akong tiwala sa aking mga kakayahan, kaya magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito, sabi ni Mo Guang. Nag-atubili sandali si Hanli nang marinig ito, saka sumang-ayon, nagtitiwala ako sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Shi Chuankong nang marinig ito, at tila may gusto siyang sabihin, ngunit sa huli ay pinigilan na lamang ang kanyang sarili. Pumunta tayo sa ibang lugar.
Kailangan nating iwasan ang palasyo at ang mga tore at maghanap ng mas mahinang bahagi sa pader ng lungsod upang pasukin, sabi ni Mo Guang. Tumanggaw sina Han Li at Shi Chuankong bilang tugon, at silang tatlo ay kumilos patungo sa silangan sa isang palihim na paraan. Matapos maglakbay patungong silangan ng halos 100 kilometro, biglang nagpahayag si Han Li sa pamamagitan ng voice transmission, "Hinto muna sandali, may nakasunod sa atin." Agad na napatigil si Shi Chuankong sa kanyang paglakad nang marinig ito. Wala siyang napansing anubang kakaiba, at wala rin si Mo Guang. Sa mismong sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. "Huwag kayong mabahala, kapatid na Shi, kasamang The Weasley, kami ito." Nagkapalitan ng tingin sina Han Li at Shi Chuankong, at pareho nilang nakita ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Kaagad pagkatapos yun, ang kalapit na espasyo ay bahagyang nagbago, kung saan dalawang figure ang lumitaw, at ang isa sa kanila ay walang iba kundi si Fox 3. Kasama niya ang isa pang pamilyar na figure kay Han Li, na si Bailey Yan. Isang nagagalak na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Shi Chuankong nang makita ito, at nagtanong siya, "Fox 3, anong ginagawa mo rito? At sino ito?" "Matagal na panahong hindi tayo nagkita, kapatid na Shi, kasamang The Weasley." Ito si kasamang The Weasley Bailey Yan, at nagmula rin siya sa ating Reincarnation Palace, pagpapakilala ni Fox 3 na may kasamang ngiti, pagkatapos ay humarap siya kay Mo Guang na may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Nakaharap na ni Bailey Yan si Mo Guang noon pa sa tribo ng San Miao, at nabanggit na sa kanya ni Han Li ang tungkol kay Mo Guang, kaya hindi na siya ganoon nerkado. Matapos ipakilala ng panandalian si Mo Guang kay Fox 3, nagtanong si Han Li, "Anong ginagawa ninyong dalawa na magkasama?" "Mahabang kwento yan. Noong gumuho ang mga guho ng True Montresec, nahigop ako sa mundong ito ng isang spatial vortex, at muntik na akong mapatay ng isang baleful bone demon. Mabuti na lang, may sapat akong mga tableta, pills, at immortal origin stones para makaligtas, at kalaunan ay nakatagpo ko si kasamang The Weasley Bailey," paliwanag ni Fox 3 na may medyo naiilang na ekspresyon. Ito ay medyo iba sa normal na pabaya at casual na pag-uugali ni Fox 3, kaya alam ni Han Li na may itinatago ito, at humarap siya kay Bailey Yan ng may mapanuring tingin. "Matapos kong umalis sa tribo ng San Miao, pumunta ako sa East Lake Region at sa Square Hill Region, at nakatagpo ko si Fox 3 sa tribo ng Ring Shark. Noong panahong iyon, nakakulong siya sa bilangguan habang naghihintay ng kanyang bitay dahil sa pagtatangkang nakawin ang lihim na kayamanan ng tribo ng Ring Shark. Mabuti na lang, nagpa siya na ang tribo ng Ring Shark na sumapi sa Reincarnation Region, kaya ibinigay nila siya sa akin bilang regalo, at magkasama kaming pumunta rito pagkatapos yun," paliwanag ni Bailey Yan na may pilit na ngiti. Humarap si Han Li kay Fox 3 na may hindi makapagsalitang ekspresyon nang marinig ito, habang si Shi Chuankong naman ay nagbiro, aba, akala ko ba ay malinis ang record mo? Medyo masama lang ang pakiramdam ko sa bagong mundong ito, pero nakaraan na yon, pag-usapan natin ang kasalukuyang sitwasyon," sagot ni Fox 3 sa medyo nahihiyang paraan. "Paano ninyo kami nahanap?" tanong ni Han Li. "Alam kong pumunta kayo rito kasama ang tribo ng San Miao, ngunit hindi ko kayo nakita roon, kaya inakala ko na siguradong tumuloy na kayo sa Baleful Cleansing Pond," paliwanag ni Bailey Yan. "Plano nga namin talagang maglakbay patungo sa Baleful Cleansing Pond," tugon ni Han Li na may kasamang tango. "Napakaswento naman. Pwede tayong magkasamang lahat, at sa pinagsama-samang lakas natin, mas mataas ng kaunti ang tsansa nating magtagumpay," sabi ni Fox 3. "Ayos sa akin yan," pagsang-ayon ni Han Li habang sumusulyap kay Bailey Yan. Bagamat si Mo Guang ang may pinakamataas na cultivation base sa kanilang tatlo, malinaw na si Han Li ang pinuno ng grupo, at walang naging pagtutol sina Mo Guang o Shi Chuankong. Dahil dito, muling naglakbay silang 5, patungong silangan ng halos 100 kilometro bago muling huminto. Magandang lugar ito para huminto. Kung magpapatuloy tayo, may isa pang watchtower doon, at ang isang iyon ay maaari ding may mataas na uri ng infernal na nilalang na nakatalaga, kaya dito na natin simulan ang ating kilos, sabi ni Mo Guang. Sa ibabaw ng pader ng lungsod ay may isang hilera ng mga armadong infernal servant na nakatayo sa isang maayos na porma sayon, na nakatingin ng direkta sa unahan. Ang mga restriction sa mga pader ng lungsod na ito ay pangunahing para sa pagpapatibay, fortification, at pag-alarma, kaya kailangan nating lumapit pa ng kaunti kung gusto nating makalagpas ng hindi napapansin, sabi ni Shi Chuankong. "Ipaubayan ninyo yan sa akin," sabi ni Fox 3 habang pinalad ang kanyang kamay upang maglabas ng isang bilog na ball ang kristal. Kabanata 723 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm.
Kabanata 723, Mga Kuta, Fortresses. Habang nagpapatuloy si Fox 3 sa pagbigkas ng isang incantation, isang layer ng bahagharing liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng bolang kristal, na mabilis na bumalot sa kanilang lahat sa isang iglap. Biglang-bigla, tuluyang naglaho ang grupo ni Hanli, at maging ang kanilang mga aura ay ganap na ring naitago. Isang ilusyon ba ito, kasamang The Wisp Fox 3? Tanong ni Hanli. Maaari mong sabihin iyan. Ang layer ng liwanag na ito ay hindi pwedeng madikit sa anumang sensory restrictions. Kung hindi, mabubunyag tayo agad. Mahalaga ang bawat sandali, kaya kumilos na tayo, sagot ni Fox 3 na may kasamang tango, at ang grupo ay naglakad patungo sa paanan ng itim na pader ng lungsod sa ilalim ng pagkakatago ng bahagharing liwanag. Gaya ng inaasahan, hindi sila nakakuha ng anumang atensyon sa buong panahon, at ang mga armadong Infernal Servant ay patuloy na nakatayo ng walang kibo sa kanilang pwesto habang nakatingin sa kalayuan. Medyo malapit na ba tayo? Tanong ni Fox 3. Sandali lang, kailangan ko pang maghanda ng ilang bagay. Nagsimulang maglabas si Shi Chuankong ng serye ng mga array tools at baleful inkstone habang nagsasalita, saka inayos ang mga ito sa lupa. Magagamit mo pala ang mga bagay na iyan para magtatag ng mga array. Akala ko ay binili mo lang ang mga yan para sa Demon Core na iyon, sabi ni Hanli na may bahagyang pagkagulat sa mukha. Kapag usaping pagtatag ng spatial arrays, mas mabuting gumamit ng mga lokal na materyales. Kasama naman natin si kasamang The Wisp Mo Guang, at pwede ko siyang turuan kung paano ay activate ang array, nakangiting sagot ni Shi Chuankong, saka bumalik sa kanyang ginagawa. Maingat na pinagmasdan ni Hanli ang proseso, at natuklasan niya na ang array na itinatalaga ni Shi Chuankong ay napakasalimuot. Katulad ito ng isang teleportation array, ngunit malinaw ding magkaiba, at hindi siya masyadong may napala o naintindihan mula rito. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadali si Fox 3, handa na ba, kapatid na Shi? Ang aking Shadow Illusion Crystal ay hindi na magtatagal ng mas matagal pa. Ibaw ni Shi Chuankong ang huling platong array sa lupa, saka pinunasan ang pawis sa kanyang noo habang tumatayo ng tuwid at sumagot, handa na. Ang lahat tumayo sa loob ng array. Agad na humakbang ang lahat papasok sa array nang marinig ito. Hindi ganoon kalaki ang array, sapat lang para magkasya silang 5. Matapos matutunan ang paraan ng pag-activate mula kay Shi Chuankong, tumango si Mo Guang at sumagot, hindi mahirap ay activate ang array. Gawin ninyo ang inyong makakaya para pigilin ang inyong mga aura, at itatago ko naman ang mga pagbabago sa aura, fluctuations, mula sa pag-activate ng array. Itinaas niya ang isang daliri, at isang usok ng baleful chi ang agad na nagsimulang bumugso mula sa dulo ng kanyang daliri, na bumalot sa lahat na parang isang ulap ng itim na hamog. Kaagad pagkatapos yun, nagsimula siyang bumigkas ng isang incantation, at ang mga bug zone ng spatial fluctuations ay lumitaw mula sa array sa ibaba, ngunit ganap na nakakulong ang mga ito sa loob ng nakapaligid na pader ng baleful chi. Tayo na! Pahayag ni Mo Guang, at sa mismong sandaling iyon, ang Shadow Illusion Crystal ni Fox 3 ay nagkabitak-bitik at nawasak. Naglaho sa isang iglap ang lahat ng nasa loob ng array. Ang isa sa mga Infernal Servant sa pader ng lungsod ay tila may napansing anuman kaya napatingin siya sa ibaba ng pader, kung saan nakita niya ang isang hihip ng hangin na nagpalipad ng alikabok. Mabilis niyang ipinadaan ang kanyang spiritual sense sa lugar na iyon, ngunit walang natuklasang kakaiba, at wala ring naging reaksyon mula sa mga restriction na nakalagay sa pader ng lungsod. Kaya naman, umiling siya at muling tumingin sa kalayuan. Samantala, lumitaw ang grupo ni Hanli sa isang maliit na daang laryo, brick path, saka mabilis na nagtungo sa kaibuturan ng lungsod sa isang palihim na paraan. Marahil ay dahil sa nagaganap na kumperensya ng 3 rehiyon, ngunit ang 100 Treasure Area ay mukhang napakatahimik at mapanglo. Ang mga gusali sa lungsod ay karamihang medyo mabababa, maliban sa ilang parang kutang pagoda, fortress-like pagodas, kung saan may mga armadong Infernal Servant na nakatalaga sa itaas. May ilang grupo ng patrolya ng mga Infernal Servant ang makikitang bumabaybay sa mga kalye ng lungsod, at ang paminsan-minsang grupo ay mayroon pang mga pinuno na nasa True Immortal stage. Malinaw na mas mahigpit ang seguridad dito sa 100 Treasure Area, kaya kailangan nating maging mas maingat, sabi ni Shi Chuankong. Mukhang ang mapa na mayroon tayo ay medyo hindi tumpak. Sa daan natin papunta rito, napansin ko ang maraming watchtower na hindi nakatala sa mapa, sabi ni Mo Guang. Hindi na yan nakakagulat. Ang mapa natin ay nanggaling pa noong bago ipatupad ang mga restriction sa pagpasok sa lungsod ng Osere, at ang anumang mga pagbabagong naganap pagkatapos yun ay natural na hindi lalabas sa mapa. Hanggat tama ang pangkalahatang layout, ayos lang tayo, tugon ni Hanli. Mukhang napakatumpak naman ang pangkalahatang layout.
May tatlong ruta na pwede nating daanan patungo sa hangganan ng rest home area, dalawa rito ay patungo sa pintuan ng lungsod, habang ang isa naman ay patungo sa isang tore, turret, sa hilagang kanluran, sabi ni Mo Guam. Pumunta tayo para tingnan ang tore. Kung pupunta tayo sa pintuan ng lungsod, malamang na may isang great encompassment cultivator na nakatalaga roon, mungkahi ni Han Lee. Walang nagtaas ng anumang pagtutol dito, kaya naman, nagsimula silang maglakbay ng maingat sa 100 Treasure Area, habang tinitiyak na maiiwasan ang mga watchtower at mga grupo ng patrolya. Habang nagpapatuloy sila sa kaibuturan ng lungsod, dumarami ang mga nakakatagpong grupo ng patrolya. Kahit na may matataas silang cultivation base, kailangan nilang manatiling alerto sa lahat ng oras at magpatuloy ng may matinding pag-iingat. Malapit sa 2 oras ang mabilis na lumipas, at sa wakas ay nakarating silang 5 sa sentrong rehiyon ng 100 Treasure Area, kung saan nagtago sila sa likod ng isang mataas na gusali para magpahinga. Siniyasat ni Han Lee ang kanyang paligid ng may bahagyang nakakunot na noo, at nararamdaman niya ang isang nanunuot sa butong lamig na biglang sumulpot sa hangin, habang may mga layer ng yellow, frost, ang lumitaw sa kalapit na lupa at mga pader. Sa bahaging ito ng lungsod, wala nang mga normal na gusali. Sa halip, ang mga kalye ay nakahanay sa mga dambuhalang itim na kuta, fortresses, na umaabot hanggang sa dulo ng tanawin. May ilang dambuhalang simeneya ang nakalabas mula sa mga kumpol ng kuta, na nagpapakawala ng mga makakapal na usok sa langit, na nagmumukhang isang uri ng malaking pabrika. May kapansin-pansing pagdami ng bilang ng mga patrolya sa lugar na ito, at paminsan-minsan, may mga guhit ng liwanag ang lumilipad sa langit upang siyasatin ang lahat ng nasa ibaba. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Fox 3 sa nakitang mga kumpol ng kuta sa unahan, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, ang katotohanan na napakaraming gwardya ay nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong lugar. Marahil ay may ilang lihim ang tribo ng Infernal na itinago rito. Walang kinalaman sa atin yan, ang pangunahing prioridad natin ay mahanap ang Baleful Cleansing Pond. Seryoso ang sitwasyong ito, kaya huwag kang gagawa ng anumang gulo, Fox 3, babala ni Shi Chuankong na may seryosong ekspresyon. Alam ko, magpapakabait ako, sagot ni Fox 3 na may bahagyang ngiti, ngunit hindi pa rin naniwala si Shi Chuankong at patuloy na binantayan ng mahigpit si Fox 3. Sumulyap si Han Lee sa kanilang dalawa, saka tumingin din sa mga itim na kuta habang nagpapakawala ng isang hibla ng spiritual sense sa direksyong iyon. Bahagya pa lamang itong tumatago sa pader ng kuta nang bigla itong naitaboy palabas, at isang bakas ng pagkagulat ang sumiklab sa kanyang mga mata habang mabilis niyang binabawi ang kanyang spiritual sense. Sa mismong sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Shi Qinghao sa kanyang isipan. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa nila sa loob? Masasabi mo ba sa akin? Tanong ni Han Lee habang itinataas ang isang kilay. Ang mga pader na ito ay naglalaman ng Infernal Great Concealment Restriction. Isa itong lihim na restriction ng tribo ng Infernal, ngunit hindi ganoon kahirap na lagpasan. Ipapasa ko sa iyo ang paraan, at makikita mo para sa iyong sarili, sagot ni Shi Qinghao, pagkatapos nito ay isang malalim na paraan ng pagbuwag sa restriction breaking method, ang naipadala sa isipan ni Han Lee. Sa halip na matuwa sa nangyaring ito, bahagyang kumunat ang noo ni Han Lee at nagtanong, bakit mo gustong makita ko kung anong nangyayari sa loob? Gayunpaman, muling nanahimik si Shi Qinghao, na walang intensyong sagutin ang tanong ni Han Lee. Medyo nagdilim ang ekspresyon ni Han Lee, ngunit matapos ang maikling pag-aalinlangan, muli siyang nagpakawala ng isang hibla ng kanyang spiritual sense patungo sa pader sa unahan. Isang bugzo ng invisible na lakas ang agad na lumitaw sa loob ng pader para pigilan ang kanyang spiritual sense, ngunit sa sandaling sinimulan ni Han Lee na gamitin ang paraan ng pagbuwag na itinuro sa kanya ni Shi Qinghao, mabilis na lumambat ang restriction bago sumama bilang isa sa kanyang spiritual sense. Kaagad pagkatapos yun, naging madali para sa kanyang spiritual sense ang tumago sa loob, na nagpahintulot sa kanya na makita kung ano ang nasa kabilang panig. Sa loob ng kuta ay may isang dambuhalang palanggana, basin, na may sukat na humigit kumulang 2 hanggang 300 talampakan, at puno ito ng kumukulong kulay abong likido na mukhang talagang nagpapakulo. Nalubog sa palanggana ang 4 na itim na bakal na kulungan, kung saan nakakulong sa loob ang 2 Grey Realm na hayop beasts, at isang pares ng mga nilalang ng Grey Realm na may mga sungay ng baka sa kanilang mga ulo. Ang 2 gray na hayop ay sumisigaw sa matinding dusa habang nagpupumigla sa buong lakas nila, na nagtatangkang makawala sa kulungan, ngunit walang nangyayari. Para naman sa 2 nilalang ng Grey Realm, hindi sila nagpupumiglas o sumisigaw.
Sa halip nakahandusay sila sa kanilang mga kulungan na kasing tigas ng mga tabla na may napakatigas na ekspresyon, at ang paminsan-minsang paggalaw lamang ng kanilang mga mata ang nagpapahiwatig na buhay pa sila. Ang dalawang nilalang na ito ng Grey Realm ay tila matagal nang nakalubog sa palanggana, hanggang sa punto na ang kanilang balat ay naging kulay abuna na nagpapakita ng isang nakakabagabag na tanawin. Bukod dito, mayroon ding dalawang infernal servant sa loob ng kuta na masusing nagmamasid sa eksenang nagaganap sa loob ng palanggana. Medyo nagulat si Hanli nang makita ito, ngunit hindi siya nagtagal sa kutang ito. Sa halip, mabilis siyang lumipat sa susunod na kuta. Ang isang ito ay walang palanggana sa loob, ngunit ang pumalit sa pwesto nito ay isang dambuhalang pagan, furnace, kung saan sa ilalim nito ay may nagngangalit na kulay abong apoy, ngunit kakatwa na naglalabas ito ng matinding lamig sa halip na init. Nakabitin sa loob ng pagan ang ilang nilalang ng Grey Realm at mga Grey na hayop, at ang mga bogzo ng kulay abong liwanag ay bumubogzo palabas ng pagan bago mabilis na sama-sama sa kanilang mga katawan, na mabilis na lumalaki ang laki na parang mga lobo, balloons, habang ang isang serye ng mga kakaibang pattern ang lumilitaw sa ibabaw ng kanilang balat. Ang spiritual sense ni Hanli ay nanatili rito ng panandalian bago nagpatuloy pa, at sa isang kisap mata, nasuri niya ang humigit kumulang 100 itim na kuta, kung saan ang bawat isa ay naglalaman ng magkakaibang paraan ng pagpapatibay ng katawan, body refinement method, kabilang ang pagpapakulo, pagsunog, o pagpapasailalim sa nakamamatay na lason. Ang mga nilalang ng Grey Realm ay dumadaan sa kanilang mga istasyon ng pagpino sa isang itinakdang pagkakasunod-sunod, at ang kanilang mga katawan ay nagkakaroon ng lahat ng uri ng iba't ibang anyo. Sa huli, ang mga halimaw na nilikha na ito ay mas malakas pa kaysa sa dati, ngunit nawalan na sila ng lahat ng kamalayan, sentience, at naging mga sunod-sunurang manika, puppets, na may matitigas na ekspresyon, kung saan ang lahat ng mga ito ay nakakulong sa dambuhalang bakal na mga kulungan sa huling kuta. Kabanata 724 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 724 Paghihiwalay. Medyo nagulat si Hanli sa kanyang mga nakikita sa loob ng mga kutang ito. Mukhang ang mga kutang ito na may ordinaryong fishing tie o hitsura ay isang uri ng pasilidad ng tribo ng Infernal para sa pagpino ng mga manika, puppet refinement facility. Napakabagsik at walang kamalay-malay ng prosesong ito ng pagpino, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit kailangan itong itago sa pangkalahatang publiko. Bukod pa riyan, naging napakahusay na ng tribo ng Infernal sa kakaibang prosesong ito ng pagpino ng mga manika, kaya kayanan nilang lumikha ng mga manikang ito sa malalaking balto. Napakadalang ng mga nilalang na Infernal, ngunit hindi lamang sila napakalakas, kaya rin nilang kontrolin ang mga Infernal Servant at gumawa ng maramihang manika, kaya hindi nakatakataka na sila ang naging namumunong tribo sa Infernal Region. Matapos ang ilang pang-obserbasyon, binawi ni Hanli ang kanyang spiritual sense pabalik sa kuta na naglalaman ng palanggana, saka ito ipinadala sa ibang direksyon, at mabilis na nakarating sa isa pang dambuhalang kuta. Ang kutang ito ay naglalaman ng isang serye ng mga kulungan na may magkakaibang sukat na magkakadikit ng mahigpit na parang bahay pukyutan, beehive. Ang ilan sa mga kulungang ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga Grey na hayop, habang ang iba naman ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga nilalang ng Grey Realm. Ang lahat sa kanila ay ganap na walang kasuotan na may mga matang walang kaluluwa, at ang mga kulungang ito ay sadyang idinisenyo upang maging napakababa, kaya ang mga taong ito ay napipilitang lumakad gamit ang 4 na paa, katulad ng mga Grey na hayop. Ito ang mga ilaw na materyales na ginagamit para sa proseso ng pagpino ng manika, at may libo-libo sa kanila, kung saan ang ilan ay nasa True Immortal at Golden Immortal stages pa nga. Gayunpaman, ang mga kulungan para sa malalakas na nilalang na ito ay espesyal ding idinisenyo upang matiyak na hindi sila makakatakas. Matagal-tagal ding nagugol si Hanli sa pagsisiyasat sa mga kutang ito, at mabilis niyang binawi ang kanyang spiritual sense. Walang kamalay-malay sina Shi Chuankong at ang iba pa sa kanyang mga nakita, at matapos ang maikling pahinga, nagpatuloy na ulit ang grupo sa paglalakbay. Maingat na nagpatuloy ang 5 tao sa 100 Treasure Area ayon sa kanilang mapa, at mabilis silang nakarating sa hilagang kanlurang hangganan ng lugar. May isang dambuhalang turret, ang nakabitin sa itaas ng pader ng lungsod hindi kalayuan, at katulad ito ng nakaguhit sa mapa. Ang tore ay nababalutan sa loob ng isang nagniningning na itim na restriction, at may maraming armadong Infernal Servant ang nakatayo para magbantay sa malapit. Pinagmamasdan ng grupo ni Hanli ang pader ng lungsod mula sa isang nakatagong lokasyon, at sa sandaling ito, mas nakakaramdam na sila ng kaunting kapanatagan.
Natapos na nila ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay, at ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay gamitin ang parehong paraan tulad ng dati upang makalagpas sa pader na ito ng lungsod. Kasamang The Wischi, kailangan muli namin ang tulong mo para mapadaan tayo rito, sabi ni Hanli habang humaharap kay Shi Chuankong. Walang problema. Gayunpaman, kailangan ko ang tulong ni kapatid na Fox para mapalapit tayo sa pader ng lungsod, tugon ni Shi Chuankong na may kasamang tango. Ipaubaya mo sa akin yan, pahayag ni Fox 3, saka pinalad ang kanyang kamay upang maglabas ng isa pang katulad na bilog na bolang kristal mula sa kanyang imbakan. Isang layer ng bahagharing liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng bolang kristal sa kanyang utos, saka bumalot sa lahat sa isang iglap, pagkatapos nito ay naglaho ang buong grupo sa mismong pwesto nila. Sa ilalim ng takip ng bahagharing liwanag, mabilis na nakarating ang grupo sa paanan ng pader ng lungsod, kung saan nagsimulang magtatag si Shi Chuankong ng isa pang teleportation array. Sa isang kumpas ng kanyang manggas, isang guhit ng pilak na liwanag ang pumatak sa teleportation array, habang si Mo Guang naman ay naglalabas ng mga usok ng Baleful Chi mula sa kanyang manggas, na bumabalot sa buong array sa loob ng isang ulap ng itim na hamog upang itago ang lahat ng pagbabago sa aura, fluctuations, nito. Gayunpaman, matapos magliwanag ang teleportation array, bahagya lamang gumaralgal ang katawan ni Hanli at ng iba pa sa kanilang pwesto, ngunit hindi sila naglaho katulad noong nakaraang pagkakataon. Humarap si Hanli at ang iba pa kay Shi Chuankong na may mga nagulat na ekspresyon nang makita ito. Sa sandaling ito, medyo namumutla ang mukha ni Shi Chuankong, at humarap siya sa pader ng lungsod na may seryoso at madilim na ekspresyon. Anong problema, kapatid na Shi? Tanong ni Fox 3. Bumalik muna tayo. Sa halip na ipaliwanag agad kung bakit nabigo ang teleportation, ikinalaway ni Shi Chuankong ang kanyang mangga sa hangin upang itabi ang lahat ng kanyang mga array tools, saka bumalik sa kanilang pinagtatagwan. Mabilis na sumunod ang lahat at nang maitago na silang muli, nagtanong si Bailey Yan, anong nangyari doon, kasamang The Wischi. Bakit nabigo ang teleportation? Maaari kaya na may karagdagang spatial restriction sa pader ng lungsod? Tanong ni Hanli. Bihasa ka rin ba sa mga lihim na teknik ng spatial teleportation, kasamang The Wischi? Iyan nga ang eksaktong nangyari. Dahil sa nakalagay na spatial restriction na iyon, ang aking lihim na teknik sa teleportation ay naging walang bisa, sagot ni Shi Chuankong. Medyo nagdilim ang ekspresyon ng lahat ng marinig ito. Ang 100 treasure area ay nababalutan ng mga layer ng restriction, at bukod sa lihim na teknik sa teleportation ni Shi Chuankong, wala nang iba pang paraan para marating nila ang Ras Home area. Susuko na ba tayo matapos nating makarating ng ganito kalayo? Tanong ni Bailey Yan na may dismayadong ekspresyon. Hindi naman kailangan, ang kailangan lang nating gawin ay i-deactivate ang spatial restriction sa pader ng lungsod, sabi ni Shi Chuankong. I-deactivate ang spatial restriction. Tiyak na mas madaling sabihin iyan kaysa gawin. Hindi man lang natin alam kung nasaan ang sentro, core, ng spatial restriction, sabi ni Bailey Yan na may mahigpit na nakakunot na noo. Ipinapalagay ko na inilatag mo lang ang opsyong ito dahil mayroon ka ng magaspang na ideya kung paano ito isasakatuparan, tama ba, kasamang The Wischi? Tanong ni Hanli, at agad na humarap ang lahat kay Shi Chuankong. May napansin nga ako kanina lang. Dahil sa lakas ng mga restriction sa loob ng pader ng lungsod, ang sentro ng array ay dapat na nasa malapit lang. Sa palagay ko ay nasa toreng iyon o kaya ay sa mga pintuan ng lungsod doon, sagot ni Shi Chuankong. Kung ganoon, maghiwa-hiwalay tayo. Ako, si kapatid na Shi, at si kasamang The Wisli ang pupunta sa isang daan, habang si kasamang The Wist mo at kasamang The Wist Bailey naman sa kabila, at hahanapin natin ang sentro ng array sa pasukan ng mga pintuan ng lungsod at sa toreng ito, mungkahi ni Fox 3. Pagdating sa kakayahang magtago, sina Fox 3 at Mo Guang ang pinakamahusay sa grupo, kaya maganda ang planong ito, at walang nagtaas ng anumang pagtutol. Kaya naming makalusot ni kasamang The Wist Bailey sa toreng ito nang walang problema, ngunit kung pupunta kayo sa mga pintuan ng lungsod, maaari ninyong makasagupa ang Great Encompassment Cultivator na nakatalaga roon, kaya tiyakin ninyong mag-iingat kayo, paalaala ni Mo Guang. Huwag kayong mag-alala, nakahanda na ako. Dahil lang sa pupunta kayo sa tore ay hindi ibig sabihin pwede na kayong magpabeya. Bukod dito, kunin mo itong array plate para sa teleportation, makakatulong ito sa teleportation sa maikling distansya. Kapag nahanap na natin ang spatial restriction, muli tayong magkikita gamit ang mga array plate na ito, tugon ni Shi Chuankong na may tiwala sa sarili, sabay labas ng isang may 8 sulok na pilak na plakang jade na iniabot niya kay Mo Guang.
Tiyak na hindi kailanman nagkukulang sa mga yaman ang vast origin house, punanin mo ugwang na may kasamang ngiti habang tinatanggap ang plakang Jade. Sandali lang, kahit na magtagumpay tayong mahanap ang sentro ng array, tiyak na makakakuha tayo ng atensyon kung susubukan natin itong sirain. Kung maakit natin ang pansin ng Great Encompassment Cultivator dito, malalagay tayo sa malaking kaguluhan, biglang sabi ni Hanli. Medyo nagdilim ang ekspresyon ng lahat ng mapagtanto rin nila ang problemang ito. Ayos lang yan. Hanggat mahanap natin ang sentro ng array, may paraan ako para asikasuhin ito, paniniguro ni Shi Chuankong na may bahagyang ngiti. Sumulyap si Hanli nang may pagkagulat kay Shi Chuankong nang marinig ito, ngunit hindi siya nagsalita. Kung ganoon, aasahan ka namin, kasamang dawis Shi. Matapos ang ilan pang talakayan, naghiwa-hiwalay na ang lahat sa kani-kanilang landas. Ang trio ni Hanli ay nagtungo sa mga pintuan ng lungsod. Walang masyadong nagpapatrulyang infernal servant malapit sa mga pader, kaya hindi sila nagtagal bago makarating sa mga pintuang mahigpit na nakasara. Itinayo sa itaas ng mga pintuan ng lungsod ang isang tatlong palapag na itim na palasyo, kung saan sa magkabilang panig nito ay may mas maliit na tore, at ang tatlong gusali ay pinag-uugnay ng 100 bato na pinamamahayan ng mga armadong infernal servant. May marami ring armadong infernal servant na nakatayo sa magkabilang panig ng mga pintuan ng lungsod sa ibaba, at isang seryosong hitsura ang lumitaw sa mukha ni Hanli nang makita ito. Papasok sila sa isang palasyo na malamang na naglalaman ng isang Great Encompassment Cultivator, at hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaunting kaba. Maging si Fox Tatlong ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon habang humaharap kay Shi Chuankong at nagtatanong, "Kapatid na Shi, may paraan ka ba talaga para maiwasan ang pagtuklas ng isang Great Encompassment Cultivator?" Nahuli na siya ng isang nilalang na nasa Great Encompassment stage noon sa tribo ng Ring Shark, kaya mayroon siyang direktang karanasan kung gaano katindi ang mga nilalang na iyon. Hindi ko matitiyak ng lubos, ngunit kahit papaano, mayroon akong malaking tiwala na gagana ito, nakangiting sagot ni Shi Chuankong, sabay hugot ng 3 puting talisman mula sa kanyang manggas. Ang mga talisman ay may haba na 3 pulgada bawat isa at humigit kumulang 1 pulgada ang lapad, at ang mga ito ay puno ng manipis na itim na mga pattern upang bumuo ng isang napakasalimuot na disenyo. Ang mga talisman ay kumikislap sa itim at puting liwanag, ngunit hindi naglalabas ng kahit katiting na aura, at nagulat sina Hanli at Fox Tatlo nang matuklasan na ganap silang walang kakayahang matukoy ang mga talisman gamit ang kanilang spiritual sense. Ito ay mga concealment talismans na pinino ng isang Great Encompassment Cultivator ng aming vast origin house. Hanggat walang Great Encompassment Cultivator na direktang sumusuri sa atin, ang mga talisman na ito ay sapat na para makalusot tayo ng palihim, sabi ni Shi Chuankong habang nag-aabot ng tig-isang talisman kina Hanli at Fox Tatlo. Parehong nagulat sina Fox Tatlo at Hanli nang marinig ito. Napakaros at mahalaga ng mga talisman na ito, kasamang dawis Shi. Ano ang gusto mong kapalit para sa mga ito? Tanong ni Hanli. Hindi na kailangang bayaran ako, kasamang dawis Li. Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako at nakabaon sa Grey Realm ngayon, kaya paano ako hihingi ng anumang kapalit para sa isang simpleng talisman lang? Sa ngayon, ang pangunahing prioridad natin ay lagpasan ang spatial restriction na ito at makapasok sa Soul Cleansing Area upang mahanap natin ang Baleful Cleansing Pond, nakangiting sagot ni Shi Chuankong. Huwag mo na siyang alalahanin, kasamang dawis Li. Matagal ko na siyang kilala, at napakayaman niyan, kaya hindi kailangang makonsensya sa pagkuha ng mga bagay mula sa kanya, sabi ni Fox Tatlo kay Hanli habang kinukuha ang isang talisman ng walang pag-aalinlangan. Isang tunay na ginoo si kasamang dawis Li. Hindi lahat ay isang walang hiya at mapagnakaw na tulad mo, pang-aasar ni Shi Chuankong habang pinapandilatan si Fox Tatlo na nanatili namang ganap na walang kibo. Kung ganoon, nagpapasalamat ako sa iyo, kasamang dawis Shi, sabi ni Hanli habang kinukuha rin ang isa sa mga talisman. Kabanata 725 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 725, Paglilihis, Diversion. Nga pala, ang mga talisman na ito ay tatagal lamang ng 1 oras, kaya kailangan nating matapos ang paghahanap sa lugar na ito sa loob ng panahong iyon, sabi ni Shi Chuankong, saka ibinuko ang kanyang bibig upang lunukan ang kanyang talisman. Kaagad pagkatapos yun, nagsimulang umalon ang itim at puting liwanag sa kanyang katawan, hanggang sa dahan-dahan siyang naglaho sa nakapalibot na espasyo. Sumunod din sina Hanli at Fox Tatlo, at mabilis na naglaho rin silang dalawa. Dahil sa katotohanang parehong talisman ang kanilang ginagamit, nagagawa nilang maramdaman ang isa't isa, kaya hindi sila ganap na nangangapa sa dilim. Tayo na!
Ang sentro ng spatial restriction ay maaaring nasa palasyong ito o sa alinman sa dalawang tore, kaya isa-isahin natin silang hanapin, sabi ni Sichuan kung habang lumilipad patungo sa tore sa kaliwa. May maraming armadong infernal servant na nakatalaga malapit sa tore, ngunit ang kanilang mga cultivation base ay pawang mahihina, kaya walang paraan upang matukoy nila ang trio ni Han Li. Lumipad silang tatlo papasok sa tore, at dahil hindi naman ito ganoon kalaki, hindi sila nagtagal bago matapos ang kanilang pagsisiyasat. Sa loob ay may ilang mga tirahang kwarto na walang tao sa sandaling iyon, ngunit base sa mga gamit sa loob tila tinitirhan ang mga ito ng mga pinuno ng mga gwardya. Mabilis na lumabas ang trio ni Han Li mula sa tore, at sinabi ni Sichuan-kong sa pamamagitan ng voice transmission, malamang na ganoon din ang sitwasyon sa kabilang tore, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras at dumiretso na tayo sa palasyo. Pareho ng opinyon sina Han Li at Fox tatlo, kaya naman mabilis na lumipad silang tatlo patungo sa pasukan ng itim na palasyo. Habang nakatingin sa palasyo sa unahan, bahagyang lumiit ang mga balintataw, pupils, ni Han Li. Madilim ang loob ng palasyo, at nagmumukha itong isang kakilakilabot na bibig ng demonyo na nagbabantang lalamunin ang lahat ng mga ngahas na pumasok doon. Gayunpaman, pumasok sa kanyang isip na malamang na isa lamang itong ilusyon na dulot ng kaba sa posibilidad na makaharap ang isang nilalang na nasa Great Encompassment Stage Infernal, kaya huminga siya ng malalim upang pawiin ang kanyang pag-aalangan. Tila panandalian ding natulala si Sichuan-kong, at matapos mabalik sa kanyang sarili, nanguna siya sa paglakad patungo sa palasyo. Tayo na. Lumipad silang tatlo papasok sa palasyo, at pumasok sila sa isang dambuhalang cylindrical na bulwagan na may taas na humigit kumulang 40 hanggang 50 talampakan at may lawak na 400 hanggang 500 talampakan ang diametro. Ang mga pader at lupa ay pawang kulay gabi ang itim, at may ilang itim na kristal na kasing laki ng ulo ng tao ang nakabaon sa mga pader, na naglalabas ng malamlam na itim na liwanag. May tatlong landas sa kaibuturan ng bulwagan, kung saan ang kaliwa at kanan ay patungo sa mga gilid na bulwagan, side halls, habang ang nasa gitna naman ay umaabot pataas patungo sa ikalawang palapag. Sa halip na dumiretso agad sa ikalawang palapag, naghiwalay muna ang grupo upang siyasatin ang dalawang gilid na bulwagan. Gayunpaman, mabilis din silang nagkasamang muli at nakarating sa landas patungo sa ikalawang palapag. Ang dalawang gilid na bulwagan ay mga bodega na punong-puno ng mga bagay tulad ng mga baluti at sandata, at malinaw na wala roon ang hinahanap ng trio ni Han Li. Mukhang nasa itaas nga iyon. Ang mga nilalang na nasa Great Encompassment Stage ay mas sensitibo kaysa sa kaya nating isipin, kaya magpatuloy ng may matinding pag-iingat, babala ni Sichuan-kong sa seryosong tinig. Tumanggo sina Han Li at Fox tatlong bilang tugon, at mabilis na nakarating ang tatlo sa ikalawang palapag. Katulad ng unang palapag, ang ikalawang palapag ay isa ring cylindrical na bulwagan, ngunit may ilang makakapal na halijing bato sa palapag na ito, na pawang may mga nakaukit na demonyong dragon na tila umuungal sa kalangitan. May tatlo ring daanan sa kaibuturan ng bulwagan, na patungo sa isang pares ng mga gilid na bulwagan at sa ikatlong palapag, ayon sa pagkakasunod-sunod. Pagkarating nila sa ikalawang palapag, agad na lumingon si Sichuan-kong sa gilid na bulwagan sa kaliwa na may nagagalak na ekspresyon. Nararamdaman ko ang spatial fluctuation doon. Natuwa rin ng husto sina Han Li at Fox tatlo nang marinig ito. Subalit, sa mismong sandaling ito, isang puting figure ang biglang sumulpat mula sa daanan patungo sa ikatlong palapag, at ito ay isang mabalahibo at maliit na puting hayop. Ang hayop ay may haba lamang na humigit kumulang isang talampakan, at ang buong katawan nito ay nababalutan ng malambot na puting balahibo. Kamukha ito ng isang pasang-musang civet cat sa hitsura, ngunit ang mga mata nito ay napakalaki, na sumasakop sa halos kalahati ng mukha nito, na nagpapakita ng isang medyo kakaibang tanawin. Ang maliit na puting hayop ay lumilipad sa paligid ng ikalawang palapag sa mapaglarong paraan, na tila nililibang ang sarili nito. Medyo nagulat ang trio ni Han Li sa maliit na hayop, ngunit nabawasan ang kanilang kaba nang makitang naglalaro lamang ito ng mag-isa. Ayos lang, pabayaan nyo na lang, sabi ni Sichuan-kong sa pamamagitan ng voice transmission. Ngunit eksaktong patungo na sana siya sa gilid na bulwagan sa kaliwa, biglang huminto ang maliit na hayop sa kanyang pwesto, saka humarap kay Han Li bago nagpakawala ng sunod-sunod na puting ripples patungo sa trio ni Han Li mula sa kanyang mga mata. Manduro kayo! Napakalaki ng isinubo ng ekspresyon ni Sichuan-kong habang hinahawakan niya si Fox tatlo bago mabilis na umurong pabalik sa daanan ng ikalawang palapag. Mas mabilis namang nag-react si Han Li, na patakbong umurong sa sandaling makita niyang lumingon ang maliit na hayop para tingnan sila.
Mabuti na lamang at nakatayo ang tatlo sa mismong tabi ng daanan, kaya agad silang nakatakas doon. Gayunpaman, patuloy silang hinabol ng mga puting ripples papasok sa daanan, at hindi nang ahas ang tatlo na gumamit ng anumang immortal spiritual power, kaya limitado ang kanilang bilis. Mabilis silang hinahabol ng mga puting ripples, at isang nagmamadaling hitsura ang lumitaw sa mukha ni Shi Chuankong nang makita ito. Naggalit ang kanyang mga ngipin habang hinahawakan si Han Li gamit ang kanyang kabilang kamay, saka nagsimulang bumigkas ng mabilis na inkantasyon. Isang bugzo ng low powers ang sumiklab mula sa kanyang katawan bago pumasok sa pares ng mga concealment talisman na kululunok pa lang nina Han Li at Fox tatlo. Ang tatlong talisman ay marahas na nanginginig bago tuluyang nagkabitak-bitik at nawasak, na nagbago sa isang bugzo ng kakaibang lakas na kumalat sa kanilang mga katawan. Sa isang iglap, nagawa nilang maglaho sa pader ng daanan ng walang iniwang bakas. Sa mismong sandaling iyon, ang mga puting ripples ay kumalat sa buong daanan at sa mga pader sa magkabilang panig nito, ngunit sa puntong ito, ganap nang hindi matutukoy ang trio ni Han Li. Iniyuko ng maliit na puting hayop ang ulo nito sa isang tabi na may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Anong problema, Cloud Ball? Isang figure ang lumitaw mula sa daanan ng ikatlong palapag, at ito ay isang matangkad at payat na lalaki sa kalagitnaang edad. Ang lalaki ay may pares ng mahaba at makikitid na mata, at ang kanyang balat ay kasing puti ng bangkay, na nagbibigay sa kanya ng kakila-kilabot na hitsura ng isang nalunod na katawan na kahuhango pa lamang sa tubig. Isang bugzo ng nakatatakot na baleful chi ang nagmumula sa kanyang katawan, na nagpapakita ng pagnanais na lumayo sa kanya hanggat maaari. Sa mismong sandaling ito, isang itim na figure ang lumipad pataas mula sa unang palapag, at ito ay isang nakaitim na kapa na infernal servant. May mga usok ng itim na chi ang bumubugzo mula sa kanyang itim na kapa upang balutin ang kanyang buong katawan, na nagbibigay sa kanya ng tila hindi malinaw at maltong hitsura. Bahagyang nagatubili ang nakaitim na kapa na infernal servant nang makita ang maputlang lalaki, pagkatapos nito ay lumuhod siya at nag-abot ng isang itim na voice transmission talisman gamit ang dalawang kamay habang sinasabi sa magalang na tinig, Panginoong Guimo, may dala akong menso mula sa kagalang-galang na regional na monarko. Pinagmasdan ng maliit na puting hayop ang infernal servant ng sandali, pagkatapos nito ay naglaho ang mga puting ripples sa kanyang mga mata, at lumipad ito sa mga bisig ni Guimo. Kinalong ni Guimo ang maliit na hayop sa kanyang mga bisig, marahang hinahaplos ang malambot na balahibo nito gamit ang isang kamay habang tinatanggap ang talisman gamit ang kabilang kamay bago ipinasok ang kanyang spiritual sense dito. Hindi nagtagal pagkatapos yun, dinurog niya ang talisman sa kanyang kamay, saka sinabi sa paos at magaspang na boses, sabihin mo sa regional na monarko na ang mga paghahanda sa mga kuta ng manika, puppet fortresses, ay tapos na. Nagbigay ng positibong tugon ang infernal servant, saka lumipad palayo bilang isang itim na anino, na naglaho sa isang kisap mata. Nagpalakad-lakad si Guimo sa bulwagan habang karga ang maliit na hayop ng ilang sandali, tila may pinag-iisipan, bago bumalik sa ikatlong palapag. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw ang trio ni Han Li mula sa pader ng daanan. Sa halip na bumalik sa ikalawang palapag, palihim silang bumaba sa unang palapag at nagtago sa isa sa mga gilid na bulwagan. Doon lamang sila nakahinga ng maluwag. Napakalapit nyon. Ano ba ang bagay na iyon kanina? Natukoy niya tayo agad. Sabi ni Fox tatlo na may bakas ng natitirang takot sa kanyang mga mata. Ipinapalagay ko na isa itong uri ng espesyal na gray na hayop. Mukhang naging masyado tayong kampante, sabi ni Han Li, saka mabilis na lumunok ng isang tableta. Gaya ng inaasahan, ang mga Great Encompassment Cultivator ay hindi dapat maliitin. Ang isang alagang hayop pa lang niya ay sapat na para halos mabunyag tayo, buntong hininga ni Shi Chuankong. Seryoso ang hitsura nilang tatlo. Inakala nila na ang mga concealment talisman ay sapat na para makarating sila sa sentro ng array ng walang masyadong problema, ngunit mukhang naging masyado silang optimistiko. Nga pala, anong nangyari sa mga talisman sa ating katawan, kasamang the Wisp Chi? Ang sa akin ay tila nawasak, biglang tanong ni Han Li. Napakadali ng sitwasyon kanina, kaya ganap kong pinakawalan ang kapangyarihan ng mga talisman upang mapalakas ang epekto ng pagtatago nito. Gayunpaman, ngayong nagawa ko na iyon, ang natitirang oras ng mga talisman ay nabawasan ng kalahati, kaya malamang na mawalan na ito ng bisa pagkatapos ng humigit kumulang 15 minuto pa, sagot ni Shi Chuankong sa seryosong boses. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Li nang marinig ito, habang si Fox tatlo naman ay nagsabi sa nagmamadaling boses, kung ganoon, kailangan nating magmadali. Ang maliit na hayop na iyon ay dinala palayo ni Guimo kanina, subukan kaya natin ulit.
Kung mawawala ang proteksyon ng mga concealment talisman, wala nang pagkakataon para sa kanila na makagawa pa ng kahit anong hakbang. Hindi natin pwedeng gawin iyan, napakadelikado, agad na sabi ni Shi Chuankong. Tunay nga, mukhang ang tanging pagpipilian natin ay ilihis, divert si Gui mo palayo rito, pag-iisip ni Han Li. Ilihis siya palayo. May plano ka ba para gawin iyan, kasamang The Weasley? Madaling tanong ni Shi Chuankong, at lumingon din sa kanya si Fox 3. Napakasimple ng plano. Ang mga itim na kuta na dinaanan natin sa daan papunta rito ay ang pasilidad sa pagpino ng manika ng tribo ng Infernal, at naglalaman ang mga ito ng mga lihim na hindi pwedeng ipakita sa publiko. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-isip ng paraan para gumawa ng kaguluhan doon, at malamang naaalis agad si Gui mo, paliwanag ni Han Li. Nagawa mong makita ang loob ng mga kutang iyon. Tanong ni Fox 3 na may nagulat na ekspresyon. Medyo na-curious talaga ako sa kung ano ang nasa loob, ngunit hindi nagawang buwagin ng aking spiritual sense ang kanilang mga pader. Magandang plano yan, ngunit sa ngayon, medyo malayo tayo sa lugar na iyon, at sa palagay ko ay hindi sisipat ang oras natin para pumunta roon at bumalik, sabi ni Shi Chuankong na may bahagyang nakakunot na noo. Utusan natin sina kasamang The Whist Moguang at kasamang The Whist Bailey na pumunta. Mas malapit sila sa lugar na iyon, at kapag natapos na sila, ibalik mo na lang sila sa atin gamit ang iyong teleportation array plate, sabi ni Han Li.